mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Let me tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng filing ng income tax. Ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan. Tamang buwis ay bayaran. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Samantala, patay ang isang di pa nakikilala lalaki na tinatayang 5'6" ang taas at nasa pagitan ng 25 hanggang 35 years old sakay ng pulang SYM motorcycle na may plakang 4142WC matapos makabanggaan nito ang isang dark blue Hyundai Vesta na may plakang USC 864 na minamaneho ni Alvin Dries Umilda, 32 anyos at residente ng barangay Babangonan, Bayan ng Victoria. Sa inisyal na investigasyon, binabaybay umano ng dalawang sasakyan ang magkabilang linya ng mangyari ang aksidente sa may bahaging kurbada ng Strong Nautical Highway sa barangay Panggalaan sa syudad. Musod dito, kapwa nagtamo na hindi pa malamang halaga ng pinsala ang mga sasakyan habang nagtamo naman ng matinding pagkasugat at head injuries ang sakay ng motorsiklo na nagresulta ng biglaang pagkamatay nito. Samantala, panawagan naman sa sinumang pamilya o kapamilyang na nasabing biktima na nasa pangangalaga ng San Fernando Funeral Homes ang bangkay nito at makipag-ugnayan lamang sa tanggapan ng kapulisan para sa verifikasyon na pagkakakilanlan dito. Isang sundalong may pagmamahal sa mga Mindoreño, lalong higit sa mga katutubo. Ito ay si 203rd Deputy Brigade Commander Colonel Johnny Macanas. Ika-4 ng Nobyembre taong 2009 nang dumating sa lalawigan ng Silangang Mindoro si Colonel Macanas matapos madestino bilang DBC ng 203rd Infantry Brigade at matapos ang ilang taong pagsisilbi sa Silangang Mindoro. Ngayong Abril, nakatakda ng umalis sa lalawigan si Colonel Macanas upang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay bilang isang sundalo. Iba't ibang proyekto ang kanyang pinangunahan, katuwang ang mga mamamayan at iba't ibang organisasyon. At ayon sa kanya, nagsimulang higit na madama ng mga Mindoreño, nakakampi nila ang kasundaluhan sa kanilang mga landscaping projects na nasundan ng iba pang mga proyekto tulad ng pabahay, eskwelahan, mga tulay at marami pang iba. Nagsimula yan sa landscaping. Dahil kakaiba, ang sundalo, alam nila humawak lang ng baril, patayan sa mga nanggugulo. Nung nakita nilang sundalo na humawak ng pala, bareta, tanim, na nabigla sila na ang sundalo pala ay may parte sa puso niya na marunong tumingin sa kagandahan ng lugar, kagandahan na ginawa ng Diyos. So yung landscaping sa mga simbahan, eskwelahan, mga munisipyo ang nag-open up sa tao na hindi pala dapat katakutan ang mga sundalo. So after our landscaping, makita nyo, nag-focus na kami sa pagpapatay ng pabahay, patubig, eskwelahan at iba pa. So dugtong-dugtong na yun. Kwento pa ng opisyal, dumating siya sa punto ng kanyang buhay na tila wala na siyang pag-asa, ngunit napagtantuan niya na mayroon pang palang Diyos.
Noong una, umaasa ako na sana ma-promote din ako, mabigyan ng mas mataas na posisyon, kaya lang hindi dumating. Aminin ko, medyo na-discourage din ako. Kaya lang, nung maalala ko na may Diyos pa palang nagmamahal sa akin, nagtiwala ako, naniwala at isinorender ko ang buhay ko. Bigla na lang dumating itong promotion ko na ma-reassign sa Metro Manila na uupo sa isang posisyon ng para sa isang general. So, mabait talaga ang Diyos, maasahan siya. Ayon pa kay Colonel Rocanas, iiwan niyang legasiya sa mga Mindoreño ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Aniya ang kanyang pagtulong ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon at mensahe niya sa mga mamayan na lalawigan na panatilihin ang pananalig sa Diyos. Okay, ang pag-ibig ng Diyos, yung binanggit ko kanina, yung salita ng Diyos, kung bakit ko ginagawa yung mga ginawa ko dito na pagtulong, dahil yun sa pag-ibig ng Diyos. So, sana maalala ko ng mga tao na isang opisyal na tumulong sa pangangailangan dahil may Diyos na nagmamahal sa kanila. Dito sa buong Mindoro, mahal tayo ng Diyos. At malalapit ng Semana Santa, siya na Diyos, nagpakatao, namatay sa krus para sa pagbayad ng ating mga kasalanan. Kung maniwala tayo na binayaran na ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan, kahit anong mangyari sa atin sa mundong ito, may patutunguhan tayong mas maganda doon sa langit na bahay ng ating Amahan. Sa huli, tiniyak ni Colonel Johnny Macanas na kahit nasa ibang lugar na siya ay magpapatuloy ang mga proyektong kanilang nasimulan at aalalay pa rin niya siya sa mga programang makabubuti para sa mga mamamayan ng lalawigan. Kahit nasa Manila ako, may mga itutuloy na proyekto. Example, sa Villa Cerveza sa Victoria, kasi simula namin yung pagpapagawa ng 40 houses for Mangyans at saka patubig din na kagaya nito. So, nagsisimula pa lang. Kaya kahit nasa Manila ako, sabi ko nga sa donor sa Victoria, yung Rotary Club, kahit nasa Manila ako, aalalay pa rin ako para tuloy-tuloy yung proyekto. And I believe na marami pang darating na proyekto dito sa Mindoro na makakatulong ako kahit nandun ako sa Manila. Ang tamayanan ng iba pang mga balita, malipas lamang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33